Magandang araw sa lahat. Ako si Draligaya Santos. Ngayon ay pag-aralan natin ang paksang anti-aging skincare gamit ang kape. May mga pagkakataon ba na tumayo kayo sa harap ng salamin, hinaplos ang inyong pisngi at biglang napagtanto na ang panahon ay nag-iwan na ng maraming bakas? Ang mga kulubot sa paligid ng mga mata at bibig ay lumalalim. Ang dark spots at melasma ay kumakalat sa inyong pisngi, maging sa likod ng inyong makamay. Ang makamay na buwang-buhay na nagtrabaho ng husto para sa pamilya, para sa mga anak, at sa maapo, maraming tumatawag at nagtatanong sa akin na matanda na raw sila at ang balat na kulubot ay natural, nasa pagtanda, hindi na maiwasan. Ang iba naman ay nagbubuntong hininga, gusto kong maging maganda ang balat, pero kailangan kong pumunta sa spa at magastos yan, saan ako kukuhang pera? Ngunit, mahal kong mga kababayan, ang pagpapaganda at pagmamahal sa sarili ay hindi kailanman huli. Kahit na nasa edad 60, 70 o 80 na tayo, maaari pa rin ninyong alisin ang mga dark spots na iyon. Bawasan ang mga kulubot. Tanggalin ang pamamaga ng mata dahil sa kakulangan sa tulog at may balik ang malusog, maputi at makinis na balat ng hindi gumagastos ng milyon-milyon, nang hindi gumagamit ng nakakapinsalang kemikal at hindi na kailangan pang lumabas ng inyong kusina. Ang sikreto ay nasa isang napakapamilyar at murang sangkap na lagi nating mayroon tuwing umaga at ito ay ang kape. Tama po. Hindi lang ito inumin na nagpapagaysing. Sa pananaw ng medisina at dermatology, ang kape ay isang napakalakas na natural na anti-aging na himala. Marahil marami sa inyo ang nagtataka kung bakit kape at kung ligtas ba ang ipahit ang itim na substansyang ito sa mukha. Mga kababayan, ipapaliwanag ko kung bakit tayo makakatiya na ipakatiwala ang ating bala sa sangkap na ito. Ayon sa nangungunang medikal na pananaliksik, ang kapangyarihan ng kape sa pagpapabata ng balat ay nakmumula sa dalawang mahalagang sangkap: chlorogenic acid at caffeine. Ang chlorogenic acid ay gumagana na parang isang invisible na payong, malumanay na bumabalot at nagpoprotekta sa inyong manipis na balat mula sa pinsalangang panahon, at epektibong tinatanggal ang pinakamadilim na dark spots. Paano naman ang caffeine? Ito ay kamangha-mangha. Kapag pinahit ninyo ito sa mukha, ginigising ng kapa ang mga natutulok na daluyan ng dugo na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo. Ang maputlang balat ay magiging maputi at makinis. Bukod pa rito, ang malilit na butil ng kapa ay parang malambot na kamay, malumanay na naklilinis na makaspang at matikas na patay na balat, na bibigay sa inyo ngang malambot at makinis na balat na handang sumipsip ng mahalagang sustansya. Ngunit, ang balat ng mamatatanda ay madalas na manipis at tuyo, kaya hindi sapat ang kape lamang. Kailangan nating ipares ito sa manatural na sangkap na nakbibigay moisture. Pinili ko ang pinakamahusay at pinakaligtas na mga resipi upang ibahagi sa inyo sa video na ito. At bago natin tuklasin ang mga detalyadong resipi na ito na nakpapabata, maglaan lamang ng 1 segundo, pindutin ang like button at mag-subscribe sa aking channel para sa malusog at magandang pamilya na nasa ibaba ng video. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon para sa aking channel upang patuloy na maghanap at magbahagi ng ligtas at epektibong mga sikreto sa pangangalaga ng kalusugan at kagandahan, lalo na para sa ating nasa edad 50, 60. Ngayon, mga kababayan, kumuha kayo ng papel at panulat at isulat ng maingat ang 3 napakagaling na resipi mula sa kape. Ikalawang bahagi. 3 resipi para tanggalin ang mga kulubot, dark spots, at pamamagangang mata gamit ang kape. Recipe 1. Kape at unsweetened yogurt. Paalam sa mga dark spots at melasma. Mga minamahal kong kababayan, para matanggal ang mga dark spots, melasma, at dark spots, kailangan natin isang mahusay na kasamang kape, ang unsweetened yogurt. Ang yogurt
ay hindi lamang mayaman sa lactic acid, isang gintong sangkap na nagpapaputingang balat ng malumanay, kundi naglalaman din ito ng maraming natural na probiotics na nagpapakalma at nagpapagaling sa protective barrier ng balat ng mga matatanda na manipis na, lalo na ang creamy texture ng yogurt kapag pinagsama sa coffee grounds ay lilikan ng isang maskara na napakapit. Para gawin ang recipe na ito, kailangan ninyong ihanda ang sumusunod na sangkap, 2 kutsara ng coffee grounds, mas mainam kung sariwang ginawa sa araw na iyon at medyo basa pa. Kung walang coffee grounds, maaari rin kayong gumamit ng purong ground coffee. Ngunit huwag gumamit ng instant coffee na may asukal o gatas. 2 hanggang 3 kutsara ng unsweetened yogurt. Tandaan na bumili ng unsweetened na uri upang maiwasan ang pagbara at paglitaw ng acne sa balat. Mga hakbang sa paggawa. Una, ilagay ang coffee grounds at yogurt sa isang malinis na mangkok at haluin ng maigi gamit ang kutsara. Unti-unti lang ang pag-adjust kapag nakita ninyong makahalo na ang timpla, malapot at makinis na parang cream, ay iyon na ang pinakamainam. Susunod, bago ilagay ang maskara, siguraduhing hugasan ang mukha gamit ang kaunting maligamgam na tubig. Ang maligamgam na tubig ay parang isang susi na malumanay na nagbubukas ng mga pores, lumilikhan ng malawa na daanan para sa mga sustansya mula sa yogurt at kapo upang makapasok ng malalim sa ugat ng mga dark spots at melasma. Kapag handa na ang balat, ipahit ng pantay ang timpla sa buong mukha. Lalo na sa makabilang pisngi, kung saan mas maraming dark spots at melasma, gamitin ang 2 daliri na may pinakamahinang puwersa sa kamay, ang gitnang daliri at singsing daliri, upang imasahe ng napakaliit. Paikutin ng dahan-dahan sa maliliit na spiral sa loob ng halos 2 minuto. Ang maliliit na butil ng kape ay gagawa ng mahusay na trabaho sa oras na ito. Malumanay na tatanggalin ang magaspang na patay na balat, na bibigay daan para sa bagong, makinis na balat sa ilalim. Tandaan na maging napakalumanay, alagaan ang balat, at huwa kuskusin ng malakas. Pagkatapos, humiga, ipikit ang nga mata, at lubos na i-relax ang nga kalamnan ng mukha upang makpahinga sa loob ng halos 15 minuto. Isang maliit na paalala, huwag hintayin na matuyo ng husto ang maskara bago hugasan. Kapag naramdaman ninyong medyo tuyo na ang ibabaw, maari na ninyong hugasan. Sa oras na ito, maglagay ng malamig na tubig sa mukha at dahan-dahang imasahe upang lumambot ang maskara, pagkatapos ay dahan-dahang hugasan. Ang malamig na tubig ay agad na magsasaro ng pores na nakukulong ng lahat ng sustansya sa loob. Sa huli, gumamit ng malambot na tuwalya ng koton upang dahan-dahang patuyuin ang mukha. Sa sandaling matuyo ang mukha, subukang dahan-dahang haplusin ang pisngi at tingnan. Ang balat ay malambot, basa, at makinis na parang pelos. Patuloy na gawin ito 2 beses sa isang linggo. Pakalipas lamang ng 1 buwan, kapag tumingin kayo sa salamin, magugulat kayo dahil ang mga dark spots ay nabawasan ng malinaw at ang balat ay naging mas makinis at mas bata. Gayunpaman, mahal kong nga kababayan, hindi sapat ang pagtanggal ng melasma at pagpapaputi ng balat upang matawag na ganap na maganda. May mas malaking bangungot kaysa sa mga dark spots, at iyon ay ang malalim na kulubot sa paligid ng mga mata at bibig at ang kondisyon ng maluwag at malambot na balat na nakpapabata sa atin. Maaari bang paplaning kapeang makulubot at iyang gatang gakalam ng mukha? Ang sagot tayo, manyaring tingnan ang susunod na recipe. Ang sikreto sa pagpaplanong kulubot at paganggat balat sa bahay. Recipe 2. Cape at puting ang itlog, pampahigpit ng balat, pantanggal ng kulubot, at anti-saging. Mga kababayan, ang gintong sangkap para sa pag-angat ng balat at kalaban ng makulubot na nais kong banggitin ay ang puting ng itlog. Ang puting ng itlog ay naglalaman ng maraming albumin at protina. Kapag pinahit sa balat at natuyo,
Lumilikha ito ngang napakalakas na natural na puwersang ang pahila. Ang puwersang ito ay hindi lamang nakakatulong sa muling pahubo ng balat, nagpapahigpit sa mga maluwa na bahagi ng balat, kundi nagpapahigpit at nagpapaplano din ng malalim na kulubot sa paligid ng bibig at sa dulo ng mata. Ang matapang na amoy ng kape ay ganap na tatanggalin ang lansa ng itlog kaya huwag mag-alala na gamitin ito. Para gawin ang recipe na ito, ihanda ang sumusunod. 2 kutsara ng coffee grounds o purong ground coffee. Isang itlog na manok. May nga na ihiwalay, kunin lamang ang malinaw na puting ang itlog. Itapon ang pula. Maari ninyong itabi ang pula para sa pagluluto upang hindi masayang. Ang paraan ng paggawa ay napakasimple. Una, ilagay ang putingang itlog sa isang maliit na mangkok at gamit ang tinidor, buhagin ng malakas hanggang makita ang maliliit na puting bula. Sa oras na ito, ilagay ang coffee grounds at haluin ng pantay. Ang paraan ng papapahit ng timpla na ito ay medyo kakaiba at napakahalaga, makababayan. Kapag inilagay ang timpla sa balat, tandaan na gamitin ang kamay upang i-stroke mula sa baba pataas patungo sa tainga at mula sa gilid ng ilong pataas patungo sa sentido. Huwag na huwag kayong mag-stroke pababa dahil ang layunin natin ay hilahin ang makulubot at iangat ang makalamnan ng mukha. Pagkatapos ngang pantay na pagpapahit, humiga at magpahinga salop ngang 20 hanggang 25 minuto. Sa habang na ito, mayroong isang napakahalagang paalala. Sa buong panahon ng paghihintay na matuyo ang maskara, iwasan ang pagsasalita, pagtawa, o pagkunot ng noo. Dahil sa oras na ito, ang puti nga itlog ay unti-unting natutuyo at ginagampanan ang tungkulin nitong higpitan ang ibabaw ngang balat. Kung igagalaw natin ang mga kalamnan ng mukha, hindi sinasadyang masisira natin ang istrukturang layer na ito at maaring magkaroon ng bagong kulubot. Pinakamainam na humiga lamang, ipikit ang mga mata at lubos na i-relax ang katawan. Kapag naramdaman ninyong matigas na ang maskara at mahigpit ang balat ng mukha, gumamit ng kaunting maligamgam na tubig upang dahan-dahang tapikin ang mukha upang lumambot ang maskara. Pagkatapos ay dahan-dahang imasahe at hugasan ng lubusan. Sa huli, banlawan muli ang mukha gamit ang malamig na tubig upang isara ang mga pores. Kaagad pagkatapos hugasan ang mukha, malinaw ninyong mararamdaman na mas mahigpit ang inyong balat, ang mababaw na kulubot ay tila napupuno at nababawasan ng malaki. Ang pakiramdam na ang balat ng mukha ay nahihila ng mahigpit ay parang kakagaling lang sa ehersisyo para sa balat. Kailangan lamang ninyong gawin ang recipe na ito ng regular, 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Ang inyong mukha ay magiging mas payat, ang makulubot ay mababawasan at magiging mas bata kayo. Makakababayan, kaya natin nang nalas ang mga dark spots at ang kondisyon ng kulubot at saking. Ang balat ng mukha ay makinis na at mahigpit. Ngunit kung titingnan ninyo ang salamin at ang mga mata ay may dark circles at namamaga dahil sa kakulangan sa tulog, magmumuha pa rin kayong pagod at mas matanda. Para matanggal ang mga bakas ng panahon at agad na buhayin ang inyong mga mata, isulat agad ang napakalakas na ikatlong tip na ito, Recipe 3. Kapa na yelo, pantanggal kamamagang mata, pantanggal gang dark circles. Mga kababayan, ito ang pinaka-paborito kong sikreto para sa inyong madalas hirap matulog at nagpupuyat tuwing gabi. Ang mga matatanda, ang ating tulog ay magulo at pagising sa umaga, titiknan ang salamin at makikita ang namamaga ng mga mata na may malalim na dark circles na nagpapamukha sa atin na pagod. Upang may balik ang sigla sa mamata, gawin lamang ang sumusunod. Ihanda ang sangkap. 1 basong purong black coffee. Huwag na huwag lagyan ng asukal o gatas. 1 malinis na ice tray. 1 manipis na cotton cloth ng sanggol o napakalinis at malambot na panyo. Ang paggawa ng magic item na ito ay napakasimple. Hayaan lamang na lumami ng husto ang kape.
Pagkatapos ay dahan-dahang ibuhos sa ice tray at ilagay sa freezer. Tapos na ang paghahanda. Ang paggamit ay ganito. Tuwing umaga pagising, kailangan lamang ninyong kumuha ng isang kape na yelo. Ngunit sa hakbang na ito, mayroong isang napakahalagang paalala. Huwa direktang ilagay ang malami na yelo sa balat sa paligid ng mata. Ang balat sa paligid na mata ay napakanipis at madaling magkaroon ng frostbite. Sa halip, balutin ang yelo ng inihandang cotton cloth. Pagkatapos, hawakan ang binalot na yelo at dahan-dahang ilipat sa paligid ng soket ng mata at sa ilalim ng eye bags. Tandaan na patuloy na ilipat, dahan-dahang ipahid, at huwag iwanan ang yelo sa isang lugar ng masyadong matagal. Ang lamig mula sa yelo ay magpapaliit ng daluyan ng dugo na nakakatulong sa pagbaba ng pamamaga ng mata halos kaagad. Kasabay nito, ang caffeine na inilalabas mula sa yelo nga. Kape ay unti-unting sisipsipin sa balat sa pamamagitan ng manipis na tela na nakakatulong sa pagtanggal ng madilim na dark circles. Kailangan lamang maglaan ng 2 minuto para sa pagmasahe tuwing umaga at makikita ninyo na ang inyong nga mata ay gagaan, magiging mas malinaw, at ang muka ay magiging mas maliwanag. Dito, hawak na ninyo ang 3 kamanghamanghang magic items upang pabagalin ang pagtanda ng balat sa bahay. Ngunit mga kababayan, kailangan kong sabihin ang totoo. Kahit ang pinakamahusay na gamot ay magiging lason kung mali ang paggamit. Ang balat nga mamatatanda ay napakanipis at mahina, at ang isang maliit na pagkakamali ay maaring makaroon ng masamang epekto na makakasira sa balat upang hindi masayang ang pagsisikap sa pagpapaganda. Mahigpit kong hinihiling na manatili kayo at pakinggan ng maigi ang 4 na mahahalagang prinsipyo na ito para sa ligtas at epektibong pagpapaganda. Ikatlong bahagi. Mahalagang paalala at payo medikal sa paggamit. Una, dalas ng paggamit. Gaano man ito kaganda, kailangan lamang ninyong gumamit ng coffee grounds maskara 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Huwag na huwag gagamitin araw-araw. Ang labis na paggamit ng exfoliation ay magpapababa sa protective layer ng balat na magpapamuka sa balat na mas sensitibo, mas madaling masunog sa aro, at magkakaroon ng mas maraming dark spots. Ang anumang labis ay hindi maganda, kaya huwag magmadali. Pangalawa, paraan ng pagpapahid. Bagaman maliit ang butil ng coffee grounds, mayroon itong matatalim na gilid. Kapag inilalagay sa mukha, kailangan ninyong maging maingat. Gamitin ang puwersa ng inyong nga daliri, lalo na ang singsing daliri, upang dahan-dahang dumulas sa balat. Huwag kuskusin ng malakas tulad ng paglilinis ng kaldero. Ang malakas na pagkuskos ay maaring makasira sa maliliit na daluyan ng dugo sa ilalim ng balat na magdudulot ng pasa o pulang ugat. Pangatlo, ang sunscreen ay utos. Pagkatapos ng exfoliation at paglalagay ng maskara, ang balat ay magre-regenerate ng bagong, napakanipis na mga selula. Kung lalabas kayo ng walang proteksyon, agad nasisirain ng UV rays ang lahat ng pagsisikap. Ang sikat ng araw, ang pangunahing sanhi ng pagtanda at dark spots. Kaya kapag lumabas, tandaan na magsuot ng malawak na sombrero, magsuot ng makapal na face mask, at kung maaari, ugaliin ang paglalagay ng sunscreen para sa sensitibong balat tuwing umaga. Pang-4, subukan bago gamitin. Bagaman ang lahat ng sangkap ay natural, iba-iba ang katawan ng bawat isa. Bago ilagay sa buwang mukha, kumuha ng maliit na daming ng timpla at ilagay sa malambot na balat sa pulso o sa ilalim ng baba. Maghintay ng 15 minuto upang tingnan kung may pangangati o pamumula. Kung normal ang balat, maaari na ninyong gamitin ito sa buong mukha. Ang kagandahan at kalusugan ay laging makasama. Ang isang magandang balat ay maaari lamang sumikat sa isang malusog na katawan. Bukod sa panlabas na pangangalaga, tandaan na uminom,
ngang sapat na 1.5 hanggang 2 litro ngang maligamgam na tubig araw-araw, kumain ng maraming berdeng gulay, hino na prutas, at lalo na, panatilihing laging optimistiko at masayahin ang inyong kalooban. Ang ngiti ang pinakamahusay na kosmetiko ng isang babay na nagtatanggal ngang lahat ng bakas ng panahon. Ang paglalakbay upang mahanap muli, ang kabataan ay hindi kailanman huli kahit nasa edad 50, 60 o 10 o 10 na tayo. Ang pag-alaga sa sarili araw-araw ay hindi lamang pagpapaganda kundi ito ang paraan ng pagmamahal natin sa ating sarili pagkatapos ng isang buhay na ginugol sa paglilingkod sa asawa at mga anak. Isipin na lamang, tuwing gabi, maglaan ng 20 minuto upang langhapin ang bango ng kape, ay relax ang katawan, at tuwing umaga, makita ang balat na nabawasan ang isang kulubot, ang maliit na kagalakan na iyon ay mapapabago sa inyong buhay pagretiro at mapapataas ng inyong kasiyahan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, at nakita ninyong praktikal at madaling gawin ang aking nga ibinahagi, mangyaring huwa maatubiling maabigay ngang like sa video na ito upang may kala ang mga magagandang bagay na ito. At mga kababayan, upang hindi makaligtaan ang anumang nga tip sa pangangalaga ngang kalusugan, mga tradisyonal na lunas o ligtas na paraan ng pagpapaganda sa hinaharap, pindutin agad ang pulang subscribe button sa aking channel na nasa ilalim ng screen. Kasabay nito, i-on ang notification bell. Sa tabi nito, piliin ang all upang kapag naglabas ang aking channel ng bagong video, kayo ang unang makakatanggap nito. Pindutin din ang share button upang ay padala ang video na ito sa Zalo, Facebook sa inyong mga kaibigan, pamilya upang sama-sama nating mabuo ang isang komunidad ng mga matatanda na malusog, kumpiyansa at maliwanag. Kung magpasya kayong subukan ang alinman sa maresipi ngayong gabi o kung mayroon kayong anumang problema sa balat na nangangailangan ng karagdagang payo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba ng video. Personal kong babasahin at sasagutin ang bawat isa sa inyo. Ang aking channel ay nagpapadala ng pagbatingang kalusugan, kapayapaan at kaligayahan sa lahat. Nawa ilaging mapanatili ninyo ang walang hanggang kabataan sa inyong puso at ang ningning sa inyong balat. Paalam at muling makita-kita sa nga susunod na video.